Hindi pa man nangangalahati ang araw, halos 30,000 pasahero na ang dumating sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Bukod yan sa lagpas 2 milyong pasahero na gumamit ng terminal para sa holiday season. May ulat on the spot si Carlo Mateo ng Super Radio DZBB. Carlo? Maraming Sandra, umalas sa mahigit 2.4 milyong individual ang dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Batay ito sa datos sa PITX mula Disyembre 15 hanggang 1 ng Enero 2024. Ayon kay Colin Calbasa, tagapagsalita ng PITX sa kabuuan, nasa 2,400,276 ang gumamit o dumaan sa PITX. Sumakay patungo sa mga lalawigan by land at patungo ng iba pang bahagi ng Luzon, Timog Katagalugan, kasama na ang Batangas, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Idinagdag pa ni Calbasa na pinakamalaking bilang na naitala na bumiyahe sa pamamagitan ng PITX noong 23 ng Disyembre 2023 na 204,648 na pasahero at sinundan noong 26 ng Disyembre na 182,983 na mga pasahero. Kanina lamang alas 10 ng umaga, ayon sa PITX, umabot na sa 47,476 ang mga pasaherong dumating niya. Inaasa ng PITX na mga tutuloy-tuloy pa rin ang malaking bilang ng mga inbound passenger o mga pabalik na rito sa Metro Manila matapos nagdiwang ng bagong taon sa mga lalawigan. Maaliwalas naman ang sitwasyon sa NAIA Terminal 3 sa ikalawang araw ng 2024. Naging sa Skyway patungo sa mga pangunahing paliparan sa bansa. Ang mga maagang pasahero na dumating dito ay naghintay na lamang ng kanilang masasakyang pribado. Ang iba naman ay naghintay ng taxi. Hindi rin naman dagsa ang bilang ng mga pasahero sa departure area. Walang naitalang anumang hindi inaasahang bagay sa nakalipas na magdamag habang nananatili pa rin nakataas ang alerto sa mga operatibo ng TNT na nakatalaga sa mga paliparan ng bansa. Samantala, pinaalalahanan naman ng LTFRB na umiiral pa rin ang Oplan Pasaway, ang kampanya laban sa mga taxi driver na pasaway dahil nangungontrata o nanghihili ng mga pasahero. Sandra, Rafi? Yes, Carlo, pareho mo pala inikutan PITX at saka yung ating airport. Pero kamusta dun sa kinalalagyan mo ngayon? Paano minamanage ng mga otoridad yung dami ng tao na dumagsa dyan? Bakit sa usapin naman ng daloy ng tao sa lansangan dahil sa balik na yung mga pasok ng ating mga kapuso, ay dami na rin ng mga bus, mayroon na rin mga ilang pagbabago sa daloy ng trapiko. Halimbawa na nga dito sa EDSA Rojas Boulevard, ay may mga ginawang pagbabago yung galing ng area ng Baclaran na pa-northbound ay hindi na pinadadaan dito sa service road, kundi dito na lang sa pinaka-itaas na bahagi o itong flyover. Ito'y para mailisan at lalo pang mapaluwag ang daloy ng trapiko. Maraming salamat sa iyo, Carlo Mateo ng Super Radio DZBB. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.